Hello, annyeonghaseyo mga Jingo, mga KF6, ayan. So, dun sa mga, basahin lang po natin yung message, no? Ang CFO po kasi, ang CFO dun sa mga para sa mag-a-attend ng F6 ay by appointment, di ba po? Saka lang po kayo saka lang po kayo pupunta sa CFO kapag meron po kayong schedule kasi yan po ang unang tinitingnan ng guard. Yun po ang unang papel na tinitingnan doon kung meron ka pong appointment. Kapag may appointment ka po, pasok ka lang po doon, punta sa waiting area, tapos antayin yung guard na magpaakyat sa taas. So, tapos yun po, anong mga kailangan dalhin sa CFO? Kailangan nyo pong dalhin nga yung CFO barcoded form. Yung mga requirements nyo po, dalhin nyo po. Kasi, in case na hanapin sa inyo yung ganito, yung ganyan, meron po kayong maipapakita. Tapos, marami din po kasi pinipilapan doon sa CFO, kaya kailangan po dala nyo po yung mga requirements. Kailangan nyo po dalhin yan. Kasi ako nga po, pag-akyat ko doon, daming pinilapan. Makalimutan ko yung ganito ng asawa ko, yung telephone number ng kapatid ko, address ng asawa ko, address ko. Ang dami ko pang nalilimutan, kaya kailangan may tinginan. Tsaka yun nga, may mga papel na hinahanap sila, kailangan meron ka po nun. Tapos, pag nakapunta ka po doon, CFO, i-schedule ka po kinabukasan ng ang tawag doon, yung sa Zoom, via Zoom. So, seminar via Zoom. Ako, pangalawang araw ko yon. Pero yung iba, ay ni-schedule sila ibang araw. So, swerte nyo po kapag magkasunod na araw yung schedule nyo. Sa akin kasi magkasunod na araw eh. Una, nung pumunta ako doon sa CFO appointment. Yung pangalawang araw, yung seminar nga sa bahay lang, via Zoom. Tapos pag pangatlong araw, pupunta ka na po mismo doon sa CFO para kunin yung certificate. Yun po. Para kunin yung certificate. And then, pagkatapos po sa CFO, congratulations. Congrats po kasi hindi biro ang mag-apply ng F6 visa. So, ang dami pong pagdadaanan. Katulad ko, grabe, layo na binabiyahe ko mula doon sa bahay hanggang Manila. Ano pa doon, lalong-lalo na nung time na nagme-medical ako, Diyos ko po, balik-balik ako, pending ng ganito, pending na sa ganito. So, tinaga ko yun guys. Talagang kung ano yung requirements nila, susundin natin para matapos na. Pagkatapos nga nun, sobrang saya. Kasi na, mo yung sarili mo, na-challenge mo ang sarili mo na mapagtagumpayan yung lahat. And yun na nga, congrats sa may mga CFO certificate na. Ang susunod nyo naman ay yung sa immigration. Hindi ka mas tinatakot kayo guys, no? Dapat maging ready lang po tayo. Tapos pag magpa-flight na po tayo, kailangan po yung e-travel. E-travel to all Filipino passenger. Ayan. Kailangan ng e-travel yan. 72 hours ang effectivity po nun. Kung halimbawa po, kasi ako, nag-fill up, ida-download nyo po yon e-travel. Ako po kasi nag-fill up, halimbawa, flight ko kinabukasan, ngayon nag-fill up na ako. Ang daming pipill upan nyo. Diyos ko po. Marami yun. Pag sa airport nyo pa yung ginawa, naabutin pa kayo ng siyam-siyam, maiiwan pa kayo ng ano. Dapat, pagpunta nyo po ng airport, naka-ano na po yun. Naka-print out na. I-print out nyo po kasi pag sa cellphone lang, baka mamaya malobat pa, hindi makita ng IO. Diba? Hindi makita dun sa pag hinanap. Sa akin po, pinaprint ko po yun. Yung aking e-travel form. At pagdating nga po dun sa airport, diretso po kayo dun sa e-travel tax, magbabayad po ng 1,620.
1620 po ang babayaran natin ha. Ako nung time na yun, wala akong pera. Tinawag ko sa asawa ko, may babayaran pa sa airport, 1620. Ayun, napadala siya. Nung oras din yun, 1620. Kaya yun po mga chinggo, ang babayaran 1620 para sa e-travel. Bago pa po kayo dumiretso sa linya ng inyong airline. Ako kasi ang airline namin na sinakyan ay Jeju Air. So, ang una, pagpasok ng airport, diretso po sa e-travel, magbabayad 1620. Saka pa po kayo papunta doon sa airline. Kasi pag pumunta po kayo, dumiretso po agad kayo sa airline, papupuntahin pa po muna kayo doon sa pagbabayarin muna din kayo. Hindi nasira yung pila nyo. Babayad muna po bago kayo pumila sa airline. Jeju Air. Diba tatanungin nyo, saan po ang pila ng Jeju Air? Ayun. Tapos, pag nasa immigration na guys, isang tanong, isang sagot. So, yun po ang sekreto, isang tanong, isang sagot. Dalhin nyo po yung mga papers. Yung katulad ng marriage certificate. Kailangan na nasa madali lang, kumbaga, nasa nyo yan. Ako kasi may isang folder na dala-dala kasama yung passport ko, mga ang hinanap sa akin, baka kasi hanapin din sa inyo, tapos mamaya nasa maleta nyo pala o nasa bag pa. Kailangan naka-ready po yan. Marriage certificate, PSA. Kasi ang una kong binigay, muntik pa akong na dun guys. Kasi ang una kong binigay, hindi siya PSA. Sabi niya, oh, hindi ito PSA. Sabi sa akin, oh, pandalas ako, Diyos ko Lord. Buti meron pa akong extrang marriage certificate na naka PSA. Tapos, yun na nga, yung mga pictures. Hinanap din ni IO, mga pictures namin. Mga pictures together. Kaya kailangan, di ba, ang dami natin pinasahan ng mga pictures, mga chingo, di ba? Kailangan may extra pa kayo nun para in case na hanapin sa inyo, meron kayong ipakita. Kasi ako, nung time sa akin, inanap. Buti may natira pa ako. Kasi, di ba, ang dami natin pinasahan nun sa embassy, sa KBAC, sa CFO, naghanap din sila ng pictures. Tinitingnan lang naman nila. Tapos, bukod sa mga pictures, marami din tinatanong. Katulad ng, yung mayor ng namin, mayor ng Cavite. Dahil, nung kinasal kami sa mayor, so, tinanong sa akin ng mayor ng Cavite. Yan ang pinakahuling tanong. Pinakahuling hindi ko nasagot. Dahil nga na ako, parang naunahan ako ng kaba. Mental block ako, Diyos ko po. Kahit nickname, hindi ko siya maalala. Ninong pa naman namin ang kasal. Tapos, mayor ng Cavite. Mayor ng Cavite, ninong namin sa kasal. Hindi ko maibigay ang pangalan kahit nickname. Diyos ko po, buti may follow-up question. Doon tayo sa follow-up question bumawi. Yung mga picture, tinuro niya. Sino ito? Sino ito? Sino ito? Yun, doon naman tayo nakasagot. Diyos ko, kung hindi siya nagturo ng mga, doon, wala. Sabi ko, wala po talaga. Wala. Yung pala yung reason bakit nadi-denied yung iba. Yung pag na-mental block ka na ng, yung naunahan ka na ng kaba. Yung ganun pala. Kaya pala yung iba yung iba ay offload. Minsan, gawa din minsan ng kaba. Sobrang kaba ka na, naunahan ka na ng kaba, kaya hindi ka nakasagot. Pero tutuusin talaga, alam na alam. Grabe, yun talaga hindi ko makalimutan sa immigration. Tanungin ako pangalan ng mayor. Kasi yun nga, yun nagkasal sa amin. Inaano talaga nila na kung totoo yung kasal, ganyan. Yun. So, yun lang po masasabi ko. And good luck and welcome po dito sa Korea. Malamig na po dito, kaya kailangan dalhin po ay mga winter jacket. Yung mga makakapal na jacket po. Kasi malamig na po talaga. And sana ma-meet ko kayo mga ka-F6. Dito ako sa Seoul. Ayan. And mag-aral po tayo dito kasi
Ganun po talaga pagdating dito mag-aaral tayo para magkaroon tayo ng trabaho, makahanap tayo ng maayos na trabaho. At saka yun po, ang aral dito ay libre lang po. Libre po ang aral dito, kaya i-grab na po natin yung opportunity na ano. Kasi sa Pinas, di ba, may bayad. Pag gusto mo mag-aral, magbabayad ka. Dito po libre, may teacher po tayo dito. Mamimili ka po kung sino gusto mong teacher. Ang pinili po kasi ng Teo ay Korean. Pure Korean. Pero okay naman siya. Kasi parang sa pilitan ka matuto pag ang teacher mo ay Korean. Tapos yung masaya din kasi mga classmate mo iba-ibang lahi. Kumbaga nai-encourage ka na mag-aral. Ganon. Yun guys. Ngayon ang experience ko dito at kaya mga F6, fighting! Mga chinggo, naku, mag-aral po tayo. So, ayun lang guys, yung aking masasabi for today's video. Kung may ano po kayo, comment lang po kayo. Bye-bye!